Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay Four of Wands. Ayan, napakasayang energy nito. Very positive, masaya, optimistic, yung gano'n, ano. And, pwede na ang iba sa inyo rito kasi magiging high vibe kayo, kasi masaya kayo, maaring meron kayo mga pinagtagumpayan, no, ng mga bagay, meron kayo sigurong mga accomplishments or achievements on a personal level, or po pwedeng accomplishment or achievement ng inyong pamilya. So, kaya masaya kayo, no? You are happy at excited kayo na nagkaroon kayo ng tagumpay. So, po pwedeng pamilya, kayo, project ito ng pamilya na natapos nyo na. Meron akong na-pick up na siguro ang iba sa inyo rito nagpatayo ng bahay, no? Kasi nakikita ko rito tapos na, no? Meron nang natapos na bahay, so siguro nagpatayo ng bahay kayo, kaya masaya ang buong pamilya, no? Because you put an effort and energy into it, no? Natulong-tulong kayo. Pwede rin na meron ditong tagumpay kayo on a personal level. So, pwedeng achievement ninyo sa trabaho, sa career ninyo, sa negosyo ninyo, something like that. Pwede rin ang iba sa inyo dito, baka meron ding kasalan, ano. So, baka ang iba sa inyo mag-aasawa na. Baka meron kayong attend ng kasal, or baka kayo mismo yung ikakasal, no? Yung ganoon ba? So, good luck sa iyo and congrats. We have the devil. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo is going to deal with a Capricorn person because this is a Capricorn energy. So, pwede na meron kayong mga transactions, meron kayo, or yung mga karamay ninyo sa bawat yugto ng buhay ninyo is isang Capricorn. Baka yung person ninyo, papakasalan ninyo, diba? Maybe isang Capricorn person. So, pwedeng ganun. Or pwede rin na meron kayong mga Capricorn placements, no, sa inyong birth chart. Kaya siguro malakas din yung energy ng Capricorn pumasok sa reading ninyo sa ngayon. We have Three of Wands. Napakaganda kasi pwedeng isa sa mga isa-celebrate ninyo rito with the Four of Wands. Pwedeng isa sa mga celebration na yan is dahil dito sa sa accomplishments or achievement ninyo dito sa Three of Wands, no? Pwede na ang iba sa inyo rito ay baka may mga small successes na nakikita ngayon, or makukuha na sa ngayon, or marireceive na sa ngayon, ano? So, pwedeng ganun ang sitwasyon rito. Kaya pwede na meron kayong mga maliliit na tagumpay, may mga positibong outcome dito na nangyari or na-receive kayo, kaya maganda yung turnout ng mga effort ninyo in the past, kaya maaring may mga successes kayo at ito yung isa-celebrate ninyo. So, pwedeng ganun din. And kung meron din naman kayong gagawin ngayon, may plano kayong simulang negosyo or anything, enterprise or business, you know, and now is the perfect time also to do that, or now is the perfect time to start dyan, kasi ano kayo ngayon, kumbaga may kayo ngayon, may swerte, kasi si Three of Wands also has a good fortune energy, kaya pwedeng siswertehin kayo and you can expect more success doon sa kung ano man ang sisimulan ninyong gagawin, no, around this time. So, what else? King of Pentacles, napakaswerte ninyo, Cancer, pagdating sa pera, pagdating sa trabaho, career, negosyo, kung alin man dyan ang pinagkakaabalahan ninyo, there is success. No? Si King of Pentacles is about wealth, this is about abundance, prosperity, financial comfort, financial success. You know? Si King of Pentacles, nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay pagdating sa kanyang money, career, and finances. Nakikita mo siya, diba? Nakatayo siya dyan, tapos ang laki ng pentacle, no, na nandiyan sa ulo niya, kasi na to, nakamit na niya lahat, no, lahat ng tagumpay pagdating sa kanyang kaperahang aspeto, trabaho niya, career niya, negosyo niya, no, kung alin man yan, or kung ano man dyan ang meron siya, or
or kung lahat man yan, napagtagumpayan niya. Kaya ang dami, ang daming mga bunga, gold na mga bunga ng puno, kasi that signifies also the successes, na meron siya, at sinishare din niya yan, hindi siya madamot, kaya mas lalo siyang binibless ng marami pang biyaya, ng universe, kasi hindi siya madamot. And maaaring ganun din kayo ngayon, Cancer. Maaaring you're very successful, maaaring ngayon papunta kayo doon sa pagbibigay din, pag-share din ng mga blessings ninyo, sa ibang tao. Kaya napakaganda, kasi ngayon hindi lang kayo yung makikinabang kumbaga sa bunga ng inyong pagsisikap, but also you are going to share that with other people. Maybe you're also going to create opportunity for other people also to be like you, na maging matagumpay din kayo, So masipag kayo, kasi Cancer, masipag kayo, sobra kayong matyaga, diligent, kaya yun, nagtatagumpay kayo. So what else, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Cancer, okay? We have the answers you need are coming. Ayan. So, maybe may mga bagay or may mga pangyayari siguro na mag-unfold sa buhay ninyo na siyang magiging sagot doon sa mga tanong ninyo. Siyang magiging sagot doon sa mga bagay na hindi ninyo nahahanapan ng sagot, The answer will be sent to you through dito sa pag-unfold ng mga bagay na ito. Pwede rin na kailangan ninyong maging aware of the subtleties na dumadating, yung mga downloads, mga intuitive messages, nudges, signs, symbols, synchronicities, kasi maaaring dyan dadaan, or dyan idadaan ng universe yung sagot sa inyong mga tanong. Okay? Kasi baka nagdadasal kayo for clarity, nagdadasal kayo for enlightenment. So, maaring parating na mga sagot na yan, but pwedeng idaan, sa symbols, signs, and synchronicities and intuitive messages. So, we also have worked through your fears. Okay? Kasi kung aalagaan ninyo yung takot, you won't be progressing. Hindi kayo aasenso, hindi kayo mag-move forward sa buhay, hindi kayo aalagwa sa buhay. Kasi lagi, kahit napakaganda ng plano mo, kahit napakaganda ng mga ideas mo, pero kung natatakot ka, then for sure hindi ka makakagalaw, hindi ka makakapag-move forward, hindi mo magagawa, na pagtagumpayan ng mga gusto mong gawin, kasi nga may stuck ka where you are, kasi matatakot ka 'di ba? Kahit iisipin mo na sige, magte-take action na ako para magtagumpay ako, pero pag umandar na yung takot mo, syempre babalik ka pa rin sa kung anong dati mong ginagawa, 'di ba? Doon ka pa rin, may stuck ka pa rin. Kaya sayang ng ideas mo, sayang ng plano mo, sayang ng mga brilliant creative ideas ninyo na meron kayo if hahayaan mo yung takot ang mamayani sa isip at sa puso mo. Kaya work through your fears so that pwede ka nang umalagwa, pwede ka nang maging matagumpay, katulad ng Three of Wands at the King of Pentacles. Mararating mo din yung tugatig ng tagumpay. Kasi yung fear ninyo, this can stand between you and your success. This will stand between you and yung abundance na hatid ni King of Pentacles sa inyo. Okay? Kaya tanggalin na yung takot. Okay? Palitan ninyo yan ng inner strength and courage. Palitan ninyo yan ng drive, ng determination. And kapag pinagsama-sama mo ang mga yon, 'di ba? At focus, for sure makakarating ka din sa trono ni King of Pentacles. We have your hard work is paying off. Wow, napakaganda, 'di ba? Kasi nga dito sa Three of Wands, na magmamanifest ka dito ng mga small successes, nandiyan na Although yung big one is still coming, pero unti-unti meron ka ng tagumpay, meron ka ng makikita na bunga ng inyong pagsisikap, At yung King of Pentacles, 'di ba? Ito na yung success. So maybe, papunta kayo dito sa trono ni King of Pentacles. Kaya yung hard work ninyo is paying off, kasi siguro yung sipag at tiyaga ninyong ginawa in the past,
eto na ang resulta. Magiging abundant ka na, prosperous ka na, maging yayamanin ka na, makakarating ka na sa tugatog ng tagumpay. And you know what? This is what's going to happen, no, sa buhay ninyo kapag inalis mo na yung takot sa puso mo. Okay? So, pwedeng pinapakita sa inyo ng universe ngayon. Kung let's say for example, ito talaga ang nararamdaman ninyo, lagi kayong napipigilan ng takot, kaya pinapakita sa inyo ng universe na ngayon na ito yung magiging sitwasyon mo once na tinanggal mo na, no, na-manage mo na yung takot mo at natanggal mo na yan sa sarili mo. Ito yung mangyayari sa'yo. You're going to reap the rewards of your hard work. Magiging matagumpay ka. No, magiging matagumpay ka, magiging yayamanin ka, magiging prosperous and abundant ka, sa kasaganaan. Life's comfort will be yours, 'di ba? Kasi kung ano man ang pagtsatsaga at paghihirap, pagsisikap na gagawin mo, 'yun, mapapalitan niya ng financial reward, no? So tingnan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa iyo. We have true love can never really be lost. Ayan, kasi nga naman, 'di ba? Kapag true love na ang nandiyan dyan, talagang that's gonna be hanggang sa buhay ka, nandoon yun kasi it never fades. Yung totoong pagmamahal, yung totoong pag-ibig, it never fades, no? Kahit ano man ang mangyari, saan man kayo makarating, your true love will be burning pa rin sa puso ninyo, kaya it will never fade, it will not go away, no? So what else we have? You have the ability to affect your own destiny. Of course, kung ito ang papairalin mo, yung takot, yung doubt, yung pagdadalawang isip, yung kawalang tiwala sa sarili, you are really going to derail talaga your destiny, 'di ba? Kaya dapat doon tayo sa kung ano lang ang positibo, no? Kung ano ang mabuti, anong maganda, anong makakatulong sa sa pag-progress mo sa buhay, yun na lang ang i-embrace ninyo, no? So that ang epekto nito sa iyong destiny is really a beautiful thing and really really positive, no? Para makarating kayo doon sa kung ano man ang dinesign ng universe na destiny para sa inyo. Okay? Your path may be bumpy, but this will alter soon. Ayan. So, siguro, meron kayong mga pinagdadaan ng medyo mahirap, baka meron kayong mga pinagdadaan ng medyo nakakapagod or medyo challenging, medyo may mga difficulties na siguro na nararanasan kayo or na nararamdaman ninyo sa ngayon. But you know what, sa una lang yan, no? Sa una lang yan. And eventually, mahahanapan mo din yan ng solusyon. It will fade away, yung mga hirap na yan. Kasi nothing is permanent naman eh, diba? Everything changes. Nothing is set in stone. No? Lahat ng babago ang ating sitwasyon. Even yung mga problema sa buhay, nawawala din yan. Lumilipas din yan kasi nahahanapan natin ng solusyon. Kaya, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-worry, no? If medyo hindi smooth sailing yung mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, that will change for the better. You just have to have faith, no? Keep your hope and faith alive na things will go smoothly, things will be all right then eventually. Okay? So, tiyaga lang. Okay? At saka dasal. Thank you for watching. Love and light. Namaste.